Ako si Lia, isang simpleng dalaga na tila walang pinagkaiba sa ibang babae sa aming bayan. Ngunit sa tuwing buwan ng itim, nagbabago ang lahat ng ito. Sa tuwing sasapit ang panahong iyon, parang may kakaibang enerhiyang bumabalot sa paligid. Isang enerhiyang hindi ko maipaliwanag, ngunit nararamdaman ko sa kaibuturan ng aking pagkatao. Isang araw, habang patuloy ang pagdilim ng kalangitan, naglalakad ako pauwi mula sa eskwelahan. Naramdaman ko ang malamig na hangin na sumasalubong sa akin. Tila may dalang mensahe mula sa mundo ng mga espiritu. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang anino na kumakaway sa akin. Binaliwala ko ito, iniisip na baka bunga lamang ng aking pagod. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang anino'y nagiging mas malinaw. Isang babae, maganda ang itsura, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit may kakaibang koneksyon ang aming mga tingin. Parang may mga alaala akong bumabalik. Mga alaala na hindi ko matukoy kung aking karanasan o bahagi ng ibang buhay. Sa tuwing gabi, ang babae ay nagmumulto sa aking mga panaginip. Tila siya'y humihingi ng tulong, humihingi ng katuparan sa isang bagay na hindi ko alam. Natatakot ako sa kanyang presensya, ngunit sa palagay ko'y may kailangan akong gawin. May misyon akong dapat tuparin. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa ilalim ng maliwanag na buwan, narinig ko ang kanyang tinig. "Lia?" Wika niya. Ang kanyang tinig ay parang hangin na umuugong sa aking tainga. "Lia, kailangan mo akong tulungan." Ang aking mga balahiboy nagsitayuan at ang aking puso ay pumintig ng mabilis. Sino siya? Bakit ako? Nagpasya akong magtanong sa aking lola, ang nag-iisang taong maaring makatulong sa akin. Siya'y kilala sa aming lugar bilang may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu. Sa kanyang maliit na bahay, sinimulan kong ikwento ang mga nangyayari sa akin. Nakinig siya ng mabuti at sa kanyang mga matay may pag-unawa. "Lia," sabi niya, "may koneksyon ka sa kaluluwang ito. Hindi mo man alam, ngunit sa iyong nakaraang buhay, may utang ka sa kanya." Naisip ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Kailangan mong alamin kung ano ang kanyang hinahanap. Kung hindi, hindi ka matatahimik. Sa kanyang payo, nagpasya akong bumalik sa lugar kung saan ko unang nakita ang anino. Nagdala ako ng kandila at isang piraso ng papel na may nakasulat na mga tanong. Lumuhod ako sa lupa at sinimulang magdasal. Umaasa na ang espiritu ay magpakita sa akin. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang presensya ng babae. Tila siya'y humarap sa akin at ang kanyang mukha'y puno ng pag-asam. "Ano ang iyong hinahanap?" tanong ko, sa pag-asang makuha ang kasagutan. Ngunit sa halip na sumagot, siya'y lumapit sa akin at sa kanyang mga matay may kakaibang liwanag. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin at ang mundo'y nag-iba. Parang ako'y dinala sa ibang dimensyon kung saan ang mga alaalay nagsimulang bumalik. Sa lugar na iyon, nakita ko ang isang eksena, isang lumang bahay, puno ng mga tao, at sa gitna'y isang batang babae na umiiyak. Parang ako ang batang iyon, ngunit hindi ko maipaliwanag kung paano. Ang eksena'y puno ng takot at pag-aalala, at sa aking puso'y naramdaman ko ang sakit na tila akin. Napatigil ako at sa aking pagmulat, ang babae inaglaho. Ngunit ang kanyang mensahe malinaw. May kailangan akong alamin sa aking nakaraan. Sa kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa'y hindi matahimik hanggang sa matukoy ko ang katotohanan. Sa isang iglap, ang kadilimang bumalot sa akin ay nagbigay daan sa liwanag na puno ng misteryo. Ano ang mangyayari sa akin? Ano ang susunod kong hakbang? Ang aking puso'y puno ng takot at pagnanasa. Sa pagpatak ng 10:00 ng gabi, sinimulan kong muling maramdaman ang malamig na simoy ng hangin.
Nasa loob ako ng aking kwarto, nakaupo sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang pag-ikot ng mga dahon sa labas. Tuwing buwan ng itim, nararamdaman ko ang presensya ng isang kaluluwa na tila ba may gustong iparating sa akin. Hindi ko ito maipaliwanag, ngunit sa tuwing sumasapit ang ganitong panahon, may kakaibang pagyanig sa aking paligid na hindi ko maipaliwanag. Noong una, inisip kong bunga lamang ito ng aking malikot na imahinasyon. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, palakas ng palakas ang kanyang presensya. Ang mga ilaw sa bahay ay kusang namamatay at ang mga anino sa dingding ay tila ba nagsasayaw. Sa kabila ng aking takot, naroon din ang matinding pagkamausisa. Sino siya? Ano ang kanyang nais? Sa gabing ito, habang nakaupo sa tabi ng bintana, naramdaman ko na naman ang kanyang presensya. May malumanay na bulong sa hangin, tila ba nagdadala ng mensahe mula sa kabilang buhay. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid, at naramdaman ko ang malamig na dampi ng kanyang kamay sa aking balikat. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, bulong ng kaluluwa, at ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan, ngunit naramdaman ko ang kanyang desperasyon. Napansin ko ang isang lumang libro na nakapatong sa aking mesa. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon, ngunit ang libro ay tila ba kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Binuksan ko ito, at sa unang pahina, may nakasulat na mga salitang hindi ko maintindihan. Habang hinahaplos ko ang mga pahina, naramdaman ko ang pagyakap ng malamig na hangin, at sa isang iglap, nakita ko ang mga imahe ng nakaraan. Isang dalaga, nakatayo sa gitna ng kagubatan, habang ang mga puno ay tila ba nagmamasid. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Sa likod ng kanyang anino, naroon ang isang figura, isang lalaking nakasuot ng itim, na tila ba nagtatago sa dilim. Ang lalaki ay may hawak na maliit na kahon, at sa loob nito, nararamdaman ko ang pulso ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Buksan mo ang kahon, bulong ng kaluluwa, at sa isang iglap, bumalik ako sa kasalukuyan. Nagtataka kung paano ko ito magagawa. Hindi ko alam kung saan ko ito hahanapin. Ang kahon, na tila ba ang susi sa kanyang kalayaan, ay nananatiling misteryo sa akin. Ngunit sa kanyang bulong, naramdaman ko ang kanyang matinding pagnanasa. Paano ko ito matutulungan? Paano ko siya mapapalaya sa tanikala ng kanyang nakaraan? Ang mga tanong na ito ay nagpatuloy sa pag-echo sa aking isipan habang ang mga orasan ay patuloy sa pagtiktok. Tila ba binibilang ang mga sandali hanggang sa susunod na yugto ng kwento. Kinabukasan, nagpasya akong magpunta sa lumang aklatan ng aming bayan. Narinig ko ang mga kwento tungkol sa mga lihim na nakatago sa likod ng mga pader nito, at naisip kong maaaring naroon ang sagot sa aking mga tanong. Habang naglalakad ako patungo roon, naramdaman ko ang kakaibang kilabot sa aking likuran, tila ba may mga matang nakamasid sa akin. Pagdating ko sa aklatan, sinalubong ako ng amoy ng mga lumang papel at kahoy. Ang mga shelves ay puno ng mga libro na tila ba matagal nang hindi nagagalaw. Sa isang sulok, nakita ko ang isang maliit na libro na may kulay itim na pabalat. Agad ko itong kinuha, at sa pagbukas ko, naroon ang larawan ng dalagang nakita ko sa aking pangitain. Nagsimula akong magbasa, at ang mga pahina ay naglalaman ng kwento ng kanyang buhay. Isang dalaga na iniwan ng kanyang pamilya, naglakbay sa kagubatan upang makahanap ng kapayapaan. Ngunit sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang mahiwagang figura, isang lalaki na nag-aalok ng kaligtasan kapalit ng kanyang kaluluwa. Tinanggap niya ang alok, ngunit sa kanyang pag-unawa, siya ay nagkaroon ng tanikala na hindi niya maalis.
Sa huling pahina ng libro, naroon ang isang mapa ng kagubatan at sa isang sulok may nakasulat na mensahe. Sa ilalim ng puno ng buhay, ang kahon ay nakatago. Abang binabasa ko ito, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa aking paligid at sa isang iglap nawala ang libro sa aking mga kamay. Ang kwento ay tila ba naglaho, ngunit ang mapa ay nananatili sa aking isipan. Sa aking pag-uwi, natuklasan ko ang isang lihim na pintuan sa likod ng aking bahay, isang daan patungo sa kagubatan. Ang malamig na hangin ay nag-uudyok sa akin na sundan ito, at sa kabila ng aking takot, nagpasya akong sumunod. Habang lumalakad ako papunta sa kagubatan, naramdaman ko ang presensya ng kaluluwa na tila ba nag-udyok sa akin na ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Ang kanyang tinig ay mas malinaw kaysa dati, at sa kanyang mga bulong naramdaman ko ang pag-asa na matagal nang nawala. Ngunit sa pagdating ko sa puno ng buhay, naramdaman ko ang kakaibang pagyanig sa lupa. Ang kahon na matagal ko nang hinahanap ay naroon. Ngunit sa aking paglapit, narinig ko ang mga hakbang sa likuran ko. At sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa akin. Sa likod ko, naroon ang figura ng lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi mo siya makukuha, bulong niya. At sa kanyang tinig, naramdaman ko ang puot na matagal nang nakabaon. Sa paglapit niya sa akin, nararamdaman ko ang pag-igting ng hangin sa aking paligid. Maaring ito ang wakas, ngunit naroon ang pag-asa na maaari kong matulungan ang kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, napagtantok ko na ang kahon ay hindi lamang susi sa kanyang kalayaan, kundi pati na rin sa aking kaligtasan. Habang nakaharap sa figura, nararamdaman ko ang lakas na hindi ko alam kung saan nagmumula. At sa loob ng aking isipan, may bulong na nagsasabing, "Buksan mo ang kahon at lahat ay magkakaroon ng katuparan." Ngunit sa pagkuha ko ng kahon, narinig ko ang isang sigaw. Isang sigaw na tila ba nagmumula sa ilalim ng lupa, at sa isang iglap, ang mundo ay nagdilim. Tuwing buwan ng itim, binabalikan ako ng kaluluwa. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa bawat taon na lumilipas, palaging may kakaibang nangyayari. Sa simula, mga mumunting sinyalis lang, mga malamig na hangin sa gitna ng init ng Mayo, mga bulong na tila nagmumula sa kawalan, at mga anino sa gilid ng aking paningin. Ngunit nitong huli, tila nagiging mas agresibo na ang presensyang ito, at ako'y nagiging mas determinado na rin upang alamin ang punot dulo ng kanyang paghahanap ng katuparan. Isang umaga, habang ako'y naglalakad papunta sa trabaho, napansin kong may isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng daan. May kakaiba sa kanya. Tila ba siya'y nakatingin sa akin, ngunit walang tunay na pagtutok sa kanyang mga mata. Para bang siya'y nag-aabang ng kung ano. Bumilis ang tibok ng aking puso at dumaan ako sa kanyang harapan na may kaba. Nang matapat na ako sa kanya, bigla siyang nagsalita. "Ilang ulit ka pa bang bibisitahin? Hindi ka ba nagsasawa?" Tanong niya kahit hindi kami nagkakilala. Napahinto ako. "Ano orang ibig mong sabihin?" Tugon ko, bagamat ang takot ay lumukob sa akin. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng hapis at pighati. "Hindi ka nag-iisa, Hija. Minsan, kailangan mong hanapin ang mga sagot sa sarili mong anino." Nagpatuloy ako sa aking paglakad, ngunit hindi maalis sa isipan ko ang kanyang sinabi. Parang may isang bahagi ng katotohanan na pilit niyang inaabot sa akin. Ang araw na iyon ay naging tila isang malabong panaginip. Ang bawat tao'y tila nagiging anino, at ang bawat anino'y tila may sariling buhay. Pagka-uwi ko sa bahay, agad kong hinanap ang lumang journal na iniwan sa akin ng aking lola. Matagal ko na itong hindi binubuksan, ngunit ngayon ay tila may puwersang nagtutulak sa akin na suriin ito. Sa loob nito,
May isang pahina na punong-puno ng mga lumang larawan at sulat kamay na tala. Isa sa mga larawan ang umagaw sa aking pansin. Ang larawan ng isang dalaga na tila kamukha ko, ngunit mas matanda. Nakasuot siya ng isang damit na tila pangkasal, ngunit ang kanyang mga matay puno ng kalungkutan. Kasama ng larawan, ang isang sulat na nagsasabing, "Sa oras na ikaw ay bumalik, hanapin mo ang liwanag sa gitna ng kadiliman, hanapin mo ang susi sa iyong kalayaan." Hinaplos ko ang larawan at naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Muli, ang presensya ay naroon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang bulong ay mas malinaw, mas malapit. "Tulong, kailangan kita." Sa pagkataranta, tumayo ako at naglakad palayo, ngunit nadulas ako sa madilim na bahagi ng silid. Pagkabagsak ko, may isang bagay na kumalansing sa ilalim ng sahig. Nagsimula akong maghukay at naramdaman ko ang isang maliit na kahon. Binuksan ko ito at sa loob ay may isang lumang susi. Ang susi ay tila yari sa pilak at may ukit na simbolo na hindi ko maintindihan. Ngunit alam ko, ito ang susi sa isang sagot na matagal ko nang hinahanap. Kinabukasan, bumalik ako sa lugar kung saan ko nakita ang matandang lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siya roon. Ang kanyang upuan ay bakante at sa tabi nito'y may isang maliit na piraso ng papel. Kinuha ko ito at sa papel ay nakasulat, "Sa huli, ang liwanag ay hindi sa labas, kundi sa loob. Buksan mo ang pinto ng iyong puso." Ang mga salitang iyon ay tila bumaha sa akin ng pag-unawa. Ang susi ay hindi para sa pisikal na pinto, kundi isang simbolo ng aking sariling kalayaan. Ngunit paano ito mangyayari? Ano ang tatahakin kong landas upang maabot ang kalayaang iyon? Sa pag-iisip, napansin kong ang paligid ay tila naglalaho. Ang mga tao'y nagiging pira-piraso ng liwanag at anino. Hindi ko maintindihan, ngunit alam kong ang oras ay nagmamadali. Kailangan kong alamin ang katotohanan bago pa man ang buwan ng itim ay tuluyang maglaho. Hindi ko na alam kung ang susi ay para sa isang pisikal na pinto o para sa pinto ng aking sariling kamalayan. Ngunit sa pagkakataong iyon, narinig ko ang isang malakas na dagundong mula sa itaas. Pagtingin ko, ang kalangitan ay tila bumubuka at ang mga bituin ay nagiging tila mga mata na nakatingin sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko muli ang boses ng kaluluwang nangangailangan ng katuparan. "Ikaw ang susi. Ikaw ang aking kalayaan." At sa isang iglap, ako'y napadpad sa isang lugar na puno ng liwanag, isang lugar na tila walang hangganan. Ngunit sa kabila ng liwanag, alam kong ang kadiliman ay naroon pa rin, palaging nagmamasid, palaging nag-aabang. Sa bawat pagpatak ng ulan, tila ba naririnig ko ang kanyang boses sa bawat bulong ng hangin, sa bawat alingawngaw ng kidlat. Tuwing buwan ng itim, bumabalik siya, parang aninong hindi mapakali, isang espiritong patuloy na naglalakbay, hinahanap ang kanyang katuparan. Ako si Clara, at ito ang kwento ng aking pagsubok na maunawaan ang misteryong bumabalot sa aking nakaraan. Nagising ako isang umaga na may kakaibang pakiramdam. Ramdam ko ang lamig na dumadaloy sa hangin, isang kakaibang presensya na tila ba nagmamasid. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik, tila ba mga piraso ng isang sirang salamin na unti-unting nabubuo. Ang kanyang boses ay naririnig ko pa rin, pabulong sa aking isipan, nag-uudyok na hanapin ko ang katotohanan. Lumabas ako ng bahay at tinungo ang lumang simbahan sa dulo ng bayan. Ito ang lugar kung saan unang nagpakita ang espiritu sa akin, isang lugar na puno ng kasaysayan at mga lihim na nakabaon sa lupa. Sa loob ng simbahan, ang mga kandila ay tila ba nagsasayaw sa ihip ng hangin, nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Sa likod ng altar, nakita ko ang lumang larawan ng isang dalagang nakadamit ng puti.
Ang kanyang mga mata ay tila ba nakatingin sa akin, nagmamasid. Ikaw ba siya? Tanong ko sa aking sarili habang pinagmamasdan ng larawan. Ang dalaga sa larawan ay may pagkakahawig sa akin. Isang bagay na noon ko pa napansin ngunit hindi ko pinansin. Ngunit ngayon, tila ba may kakaibang koneksyon na nag-uugnay sa amin. Isang misteryo na kailangan kong tuklasin. Sa likod ng simbahan, may isang lumang aklat na nakapatong sa isang altar. Ang mga pahina nito ay dilaw na sa katagalan, puno ng alikabok at mga sulat na mahirap basahin. Ngunit sa bawat pahina, may kwento ng isang dalaga na hinanap ang kanyang kalayaan, isang kaluluwang hindi matahimik sa kabilang buhay. Habang binabasa ko ang aklat, biglang bumukas ang pinto ng simbahan at isang malamig na hangin ang dumaloy papasok. Naramdaman ko ang kanyang presensya, parang isang aninong dumaan sa likod ko. Hindi ko na kayang baliwalain ang kanyang pag-iral. Kailangan kong malaman ang kanyang kwento, ang dahilan ng kanyang pagbalik. Sa paglabas ko ng simbahan, naramdaman ko ang bigat ng hangin, parang may nagbabantang panganib sa paligid. Ang daan pa uwi ay tila ba mas mahaba kaysa dati. Bawat hakbang ay puno ng kaba at pag-alinlangan. Sa bawat madilim na sulok, pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid. Mga matang hindi ko matukoy kung kanino nagmumula. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng isang matandang babae, isang estranghero na hindi ko alam kung papaanong napunta sa aking tahanan. Clara, wika niya. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ikaw ang susi sa kanyang paglaya. Hindi ko maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiwaga, tila ba puno ng mga sikreto na matagal nang itinatago. Sino kayo? Tanong ko, puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Ako si Lorna, tagabantay ng mga lihim ng nakaraan. May mission ka, Clara. Isang bagay na ikaw lamang ang makakagawa. Kailangan mong bumalik sa lugar kung saan lahat ay nagsimula. Naiwan akong nag-iisip habang siya ay biglang naglaho, parang usok na hinipan ng hangin. Sino si Lorna? Bakit niya ako kailangan? At anong lugar ang tinutukoy niya? Ang lahat ng ito ay mga tanong na walang sagot, mga tanong na patuloy na naglalaro sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong hanapin ang sagot. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi lamang para sa akin, kundi para na rin sa espiritong patuloy na sumusunod sa akin. Sa gabi ng buwan ng itim, alam kong darating siya muli at sa pagkakataong ito, kailangan kong maging handa. Ngunit sa kabila ng aking determinasyon, may bahagi sa akin na natatakot. Paano kung ang katotohanan ay masyadong mabigat para sa akin? Paano kung ang mga sikreto ng nakaraan ay masyadong mapanganib? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong magpatuloy. Ang kanyang boses ay patuloy na bumubulong sa aking isipan. Isang paanyaya na hindi ko matanggihan. Habang papalapit ang gabi, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Ang mga dahon ng puno ay nagsasayaw sa bawat ihip, tila ba may misteryong bumabalot sa paligid. At sa gitna ng kadiliman, isang anino ang bumungad sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga lihim. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Ngunit sa paglapit ko, isang bagay ang bumungad sa akin. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na bagay. Isang simbolo ng nakaraan na nagbigay ng takot at pag-alinlangan sa akin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang lahat ng aking alam ay isang bahagi lamang ng mas malaking kwento. Habang naririnig ko ang kanyang boses, napagtanto ko na ang mga sagot ay hindi palaging tulad ng inaasahan natin. Sa bawat kwento, sa bawat lihim, may mga katanungang mas mahirap sagutin. At sa pagkakataong ito, alam kong ang paglalakbay ko ay nagsisimula pa lamang.
Tuwing buwan ng itim, lagi kong nararamdaman ang malamig na haplos ng hangin sa aking batok. Para bang may mata sa likuran ko na nakamasid sa bawat galaw ko. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong gising, nakatitig sa kisami ng aking silid, habang ang mga anino ng mga sanga ng puno sa labas ay naglalaro sa liwanag ng buwan. May kung anong bumubulong sa aking pandinig, isang tinig na pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko ito narinig. Isang gabing hindi ko na kayang tiisin ang kaba, nagpasya akong bumangon at lumabas. Nasa likuran ng aming bahay, ang lumang hardin na matagal nang napabayaan. Sa dilim, ang mga halaman ay tila mga kamay na nakatakip sa lupa, humihingi ng tulong. Ngunit sa kabila ng kanilang anyo, nakahanap ako ng kapayapaan dito. Sa gitna ng hardin ay ang lumang balon na hindi na nagagamit. Sabi nila, may mga kwento ng mga kaluluwang naligaw na nanahan dito. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hinila ako ng balon. Habang lumalapit ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. May isang kaluluwa dito, hinahanap ang katuparan. Ngunit bakit ako? Bakit tuwing buwan ng itim, ako ang pinipili niyang sundan? Napansin kong may kakaibang liwanag na bumabalot sa balon. Nagsimula itong umikot at unti-unting lumabas ang anyo ng isang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit at pagnanasa. "Tulungan mo ako," wika niya, isang pakiusap na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Hindi ko alam kung paano, ngunit ang tingin niya ay puno ng tiwala na ako ang makapagbibigay ng kanyang kailangan. "Ano ang kailangan mo?" tanong ko, kahit ang puso ko'y nagbabantaang kumawala sa takot. "Hanapin mo ang aking kuwintas," sagot niya. "Sa pamamagitan nito, makakahanap ako ng kapayapaan." Walang ibang detalye ang ibinigay niya, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang kumbinsihin akong ito ang tamang gawin. Pumasok ako sa bahay at nagsimulang maghanap. Bawat sulok, bawat kahon, bawat sapin ng damit ay aking sinuyod. Sa isang lumang aparador sa attic, natagpuan ko ang isang lumang kahon na tila matagal nang hindi nagagalaw. Sa loob nito ay isang kwintas na may palawit na hugis buwan. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang kakaibang init na nagmula sa malamig na bakal. Bumalik ako sa hardin, dala ang kwintas. "Ito ba ang iyong hinahanap?" tanong ko sa kanya habang itinaas ko ang palawit sa liwanag ng buwan. Ngunit sa halip na magpasalamat, ang kanyang anyo ay biglang nagbago. Ang kanyang mukha ay naging mas matindi. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab. "Hindi ito ang kwintas ko," sabi niya. Ang kanyang tinig ay naging mas malalim, mas puno ng galit. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngunit ito ang tanging kwintas na natagpuan ko. Sagot ko, sinusubukang magpaliwanag. "May iba pang kwintas," sabi niya. Ang kanyang tinig ay nag-uumapaw sa galit at desperasyon. "Hanapin mo ito bago pa mahuli ang lahat." Dahil sa takot at pagkabigla, tumakbo ako pabalik sa bahay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin, habang ang kanyang presensya ay naging mas matindi. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata, umaasang mawawala siya, ngunit hindi ito nakatulong. Pagdating ko sa aking silid, napansin ko ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng aking kama. Nang aking sinilip, may natagpuan akong isang lumang kahon na hindi ko naalala kung kailan ko pa ito nakita. Binuksan ko ito at sa loob ay isang kwintas na may palawit na hugis bituin. Sa sandaling hinawakan ko ito, naramdaman ko ang kakaibang init na bumalot sa aking kamay. Sa aking likuran, narinig ko ang kanyang tinig. "Iyan ang hinahanap ko," sabi niya. Ang kanyang anyo ay nagbalik sa dati, puno ng kapayapaan. "Salamat?" Ngunit bago pa man ako makapagpasalamat,
Siya ay nawala. Kasabay ng kanyang anyo ay ang malamig na hangin na naglaho. Naiwan akong nag-iisa, ngunit may kung anong kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ngunit sa likod ng aking isipan, may nagbabantang tanong, ano ang mangyayari sa susunod na buwan ng itim? Habang iniisip ko ito, napansin ko ang isang tala na nasa ilalim ng kahon. Isang mensahe na tila isinulat para sa akin. Hindi ito ang huli. May iba pang kaluluwang naghahanap ng katuparan. Ikaw ang kanilang susi. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam kong hindi pa tapos ang aking kwento. Sa likod ng bawat buwan ng itim, may mga kaluluwang naghihintay ng kanilang katuparan. At sa kabila ng aking takot, alam kong hindi ko sila maaring talikuran. Malamig ang simoy ng hangin sa gabing iyon. Ang buwan ay tila isang matandang saksi na nakatunghay sa bawat pangyayari. Tahimik ang paligid. Tanging ang mga dahon ng puno ang naririnig. Nasa harap ako ng lumang bahay na matagal nang inabandona. Ito ang bahay na sinasabi ng espiritong bumabalik sa akin tuwing buwan ng itim. Nararamdaman ko ang kanyang presensya, isang malamig na haplos sa aking balikat na tila nagpapahiwatig ng kanyang paghihintay. Bata pa ako nang una kong maramdaman ang kakaibang enerhiya mula sa espiritong ito. Sa simula, akala ko'y bahagi lamang ito ng aking imahinasyon, ngunit habang lumilipas ang panahon, naging malinaw ang kanyang mga mensahe. Sa tuwing sasapit ang buwan ng itim, bumabalik siya. Tila may nais iparating na hindi ko maintindihan. Ngayon, sa harap ng lumang bahay na ito, muli siyang nagparamdam. Pumasok ako sa loob, isang hakbang na puno ng kaba at pananabik. Ang bawat silid ay tila puno ng alaala. Bawat sulok ay may kwento. Sa gitna ng sala, may isang antigong orasan na sa kabila ng agnas na anyo ay tila umaandar pa rin. Hinawakan ko ito at naramdaman ang biglang pagbugso ng hangin na tila nagmumula mismo sa dingding. Sa pagkakataong iyon, narinig ko ang kanyang tinig, isang bulong na puno ng hinagpis. Ana, wika ng boses, kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang pangalan kong binigkas niya ay kumalimbang sa aking isipan. Bakit kilala niya ako? At ano ang katotohanan na sinasabi niya? Mas lalo akong naintriga at pinilit kong sundan ang kanyang tinig na tila nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng bahay. Habang naglalakad ako, napansin kong unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga pader na dati puno ng alikabok ay tila nagkakaroon ng buhay. Mankohays at ang mga gamit sa loob ay tila bumabalik sa kanilang dating anyo. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang nawala ako sa kasalukuyan at bumalik sa nakaraan. Sa isang silid sa itaas, natagpuan ko ang isang lumang larawan. Isang pamilyar na mukha ang nakatingin sa akin mula sa larawan. Isang batang babae na may ngiti sa kanyang labi. Hindi ko maipaliwanag, pero parang kilala ko siya. Sa tabi ng larawan ay may isang lumang diary. Binuksan ko ito at nagsimula akong magbasa. Sa bawat pahina ng diary, unti-unting nabubunyag ang kwento ng batang babae. Ang kanyang pangalan ay Clara at siya ang dating nakatira sa bahay na ito. Habang binabasa ko ang kanyang mga isinulat, nararamdaman kong parang nagkakaugnay kami. Ang kanyang mga karanasan, ang kanyang mga pangarap, at ang kanyang mga takot ay tila hindi nalalayo sa akin. Isang pahayag ang biglang tumigil sa aking pagbabasa. Tuwing buwan ng itim, sulat ni Clara, nararamdaman kong may nagbabantay sa akin. Isang espiritong hindi matahimik, naghahanap ng hustisya. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Ang espiritong bumabalik sa akin tuwing buwan ng itim, siya ba si Clara? Ano ang koneksyon niya sa akin? Bakit ako ang kanyang pinili? Bumalik ako sa sala at muling tiningnan ang orasan. Ang kamay nito,
ay tila nakapako sa oras na 12:00 ng gabi. Sa pagkakataong iyon, narinig ko muli ang tinig. Ana, kailangan mong itama ang pagkakamali ng nakaraan. Ang dugo ng ating pamilya ay may sumpang dala. Nyanig ng mga salitang iyon ang aking puso. Pamilya? Sumpa? Sino si Clara sa akin? At anong pagkakamali ang tinutukoy niya? Sa aking pag-iisip, isang malamig na hangin ang biglang umihip at tila may humatak sa akin pabalik sa isang sulok ng bahay. Doon, sa ilalim ng sirang sahig, may isang kakaibang tanda na nakaukit. Isang simbolo na hindi ko pa kailanman nakita. Habang pinagmamasdan ko ito, biglang nagbago ang paligid. Ang lumang bahay ay tila lumulubog sa kadiliman at ang tanging liwanag ay mula sa simbolong iyon. Naramdaman ko ang espiritong lumalapit sa akin. Ang kanyang presensya ay mas malakas kaysa dati. Ana, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. Ikaw ang susi. Sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang biglaang pagpasok ng malamig na hangin at ang biglang pagkawala ng liwanag. Nagising ako sa gitna ng dilim. Wala na ang lumang bahay at ako'y nag-iisa sa gitna ng kagubatan. Ang aking puso ay kumakabog at ang aking isipan ay nalilito. Ano ang kahulugan nito? Ano ang tunay na koneksyon ko kay Clara? At anong sumpa ang kailangan kong harapin? Sa kabila ng takot, alam kong hindi ko pwedeng takasan ang katotohanan. Kailangan kong malaman ang buong kwento, kahit na ito'y nangangahulugang harapin ang mga multo ng nakaraan. Tuwing buwan ng itim, hindi ko maiwasang maramdaman ang malamig na presensya na tila bumabalot sa akin. Mula pa noong bata ako, lagi kong nararamdaman ito. Ngunit sa paglipas ng mga taon, mas lumalalim ang koneksyon ko sa espiritong ito. Ngayong gabi, habang nag-iisa sa aking kwarto, bumabalik sa akin ang mga alaala ng mga nakaraang kaganapan, mga pahiwatig na tila nag-uugnay sa amin ng espiritu. Naalala ko ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang presensya niya. 10 taong gulang ako noon at naglalaro sa hardin ng aming lumang bahay. Sa gitna ng aking pagtawa, biglang nagbago ang hangin, bumigat ito at naramdaman kong may nakatingin sa akin. Bagamat natakot ako, may bahagi ng puso ko na nag-udyok sa akin na hindi magtago. Sa halip, may kakaibang pag-usisa ang nagsimula. Sa aking pagdadalaga, mas dumalas ang mga kakaibang pangyayari. Minsan, makikita ko ang sarili kong nakatitig sa lumang salamin na nakuha ni Mama mula sa isang antique shop. May kung anong puwersa itong may hatid na tila kinakausap ako sa tuwing titingin ako sa refleksyon. Ang salamin ay pinalamutian ng mga masalimuot na ukit ng mga rosas at mga kaluluwa. Parang isang bagay na lumabas sa hindi magandang panaginip. Sa tuwing tititigan ko ito, pakiramdam ko ay may nag-aanyaya sa akin na tingnan ng mas malalim. Isang gabi, habang tahimik na nagbabasa ng lumang diary na natagpuan ko sa attic, napansin ko ang mga pahina na puno ng mga pagsusulat tungkol sa mga misteryosong pangyayari sa ating bayan. Ayon sa diary, may espiritu raw na matagal nang namamahay sa lugar na ito, isang kaluluwang hindi matahimik dahil sa kanyang hindi natupad na layunin. Walang pangalan ang kaluluwang ito, ngunit sa bawat salaysay, tila nararamdaman ko ang kanyang hinagpis. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang nagbago ang temperatura sa kwarto. Parang may malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Lumapit ako sa lumang salamin at sa aking pagkagulat, hindi ko sarili ang refleksyon na nakita ko. Sa halip, isang dalagang may mahaba at magulong buhok, nakasuot ng puting damit na tila mula sa ibang panahon, ang nakatitig sa akin. Para siyang nagmula sa mga lumang litrato na madalas kong nakikita sa mga libro ng kasaysayan. Ikaw ba ang kaluluwa sa diary? Tanong ko, bagamat alam kong wala akong inaasahang sagot.
Ngunit sa aking pagtataka, ang dalaga sa salamin ay ngumiti ng malungkot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdurusa na tila nagkukwento ng isang nakalipas na trahedya. Biglang nagbago ang paligid. Parang nasa ibang lugar na ako. Hindi na sa aking kwarto, kundi sa isang lumang simbahan. Nakita ko ang dalaga sa harap ng altar, nakaluhod at tila nagdarasal. Sa likod niya, may isang lalaki, nakasuot ng pangpari, ngunit sa kanyang mga mata ay may nakatagong puot. Sa aking pag-oobserba, napagtanto ko na ang pari ang may kinalaman sa pagkamatay ng dalaga. Nalaman ko ang kanyang lihim, isang pagnanasa na hindi niya mapaglabanan at isang pagtataksil sa pananampalatayang kanyang sinumpaan. Ang dalaga ay naging biktima ng kanyang pagnanasa at sa kanyang pagkamatay, ang kaluluwa niya ay hindi nagkaroon ng kapayapaan. Sa biglang pagbalik ng aking ulirat, ako'y muling nasa kwarto. Ngunit ibang-iba na ngayon ang pakiramdam. Alam ko na ang kwento ng dalaga at alam ko rin na ako ang kanyang piniling tagapagligtas. Sa bawat buwan ng itim, ako ang napili niyang sundan upang mahanap ang katuparan ng kanyang hindi natapos na layunin. Ngunit sa aking pagtitig sa salamin, isang mahalagang detalye ang hindi ko napansin. Sa gilid ng refleksyon, may isang anino na hindi ko inaasahan. Isa itong pamilyar na mukha, ang mukha ng pari. Ngayon, alam ko na ang kanyang plano. Hindi ko na lamang hinahanap ang kwento ng dalaga, kundi ang kanyang tunay na kaaway. Habang nag-iisip kung paano matutulungan ang dalaga upang makamit ang kanyang kapayapaan, naramdaman ko ang malamig na hangin na muling bumalot sa akin. Ang anino ng pari ay mas naging malinaw at sa kanyang mga mata ay may nakatagong banta. Ngayon, alam ko na ang kanyang layunin, hindi lamang ang dalaga ang nais niyang parusahan, kundi pati ako. Sa pagpatak ng hating gabi, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay kong papel sa kwentong ito? Sa harap ng salamin, ang refleksyon ko ay nag-iba. Hindi na ito ang dalaga, kundi ang sarili kong mukha. Ngunit may ibang ekspresyon. Isang ekspresyon ng takot at pag-unawa sa darating na panganib. Ito na ba ang huling kabanata ng kwento ng kaluluwa? O simula ng aking sariling kabanata ng pakikipaglaban? Tuwing buwan ng itim, binabalikan ako ng kaluluwa. Sa kabila ng malamlam na ilaw mula sa lampara sa aking silid, ang mga anino ay parang naglalakad, bumubuo ng mga hugis na tila sinasadya ng madilim na puwersa sa paligid. Pakiramdam ko, hindi na ako nag-iisa. Sa bawat sulok ng aking kwarto, naroon ang presensya ng espiritong matagal nang hindi lumisan. Sa mga nakaraang linggo, hindi ko maikakaila ang kakaibang pangyayari. Tuwing buwan ng itim, nagbabalik siya, lumilitaw sa mga panaginip at sa mga inaakala kong masisilungan ng katahimikan. Ang kanyang pahayag na hinahanap niya ang katuparan ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Ano ang kanyang nais at bakit ako ang napili? Isang gabi, sa gitna ng aking pag-iisa, narinig ko ang kanyang boses, tila mula sa kabilang mundo. Ikaw ang susi, wika niya. Puno ng misteryo at pangamba. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may bahagi sa akin na tila nauunawaan ang kanyang ibig sabihin. Sa kabila ng takot, nais kong malaman ang katotohanan. Ang lahat ng nakatago sa likod ng kanyang mga salita. Nagpasya akong magtanong sa aking lola, na minsang nagkwento tungkol sa mga espiritu at kanilang mga hangarin. Siya ang nagbukas ng pinto ng kaalaman sa akin tungkol sa mga lumang paniniwala. Ang mga kaluluwa ay hindi basta-basta naglalakbay. Sila'y may misyon, may hinahanap na kasagutan o katuparan. Paliwanag niya habang nakikinig ako ng may buong pag-unawa. Ngunit bakit ako? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan.
Tumingin siya sa akin ng may lalim na tila nagkukubli ng isang lihim. May koneksyon ka sa nakaraan, isang bagay na hindi mo pa natutuklasan. Gamit ang ilang lumang dokumento at litrato, sinimulan ko ang aking pagsasaliksik. Isa-isang lumitaw ang mga pahiwatig, mga kwento ng mga ninuno na tila may kinalaman sa espiritong bumabalik sa akin. Sa bawat pahina ng kasaysayan, nadarama ko ang bigat ng misteryo na tila nag-uudyok sa akin na huwag tumigil. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng isang kwento tungkol sa isang babaeng magiting na lumaban para sa kalayaan, naramdaman ko ang kakaibang hangin sa aking likuran. Bumaling ako at naroon siya. Ang espiritong bumabalik tuwing buwan ng itim. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng hinanakit at pag-asa. Ang iyong dugo ang susi, wika niya. Ngunit hindi ito tungkol sa iyong pagkatao. May mas malalim na dahilan. Sa puntong iyon, bigla kong naalala ang kwento ng aking lola tungkol sa isang sinaunang sumpa. Ang sumpang nag-uugnay sa aming pamilya sa mga espirito na hinahanap ang kalayaan mula sa kanilang pagkakakulong sa mundo ng mga anino. Ang sumpang ito ay tila naglalakbay sa bawat salinlahi at ako na ang susunod na tagapagdala ng kanyang pasanin. Ngunit paano ko bibigyang katuparan ang kanyang mithiin? Ano ang dapat kong gawin upang mapalaya siya mula sa kanyang pagkakakulong? Ang mga tanong na ito ay nagbigay sa akin ng pag-alinlangan, ngunit hindi ako maaaring sumuko. Alam kong ang kasagutan ay nasa akin, ngunit hindi ko pa lubusang nauunawaan. Isang umaga, habang naglalakad ako sa gubat na malapit sa aming tahanan, napansin ko ang isang lumang puno na tila puno ng kaluluwa. Ang hangin ay umihip ng malakas at naramdaman ko ang kanyang presensya. Ang puno, wika niya, may lihim na nakatago. Lumapit ako sa puno at napansin ang isang ukit sa kanyang katawan. Ang ukit ay tila isang lumang simbolo na may kahulugan ng kalayaan. Sa aking paghawak dito, naramdaman ko ang kakaibang init na nagmula sa kanyang puso. Alam kong ito ang kailangan kong gawin, ngunit ano ang susunod na hakbang? Ano ang ibig sabihin ng simbolo? Sa puntong iyon, biglang nagbago ang hangin. Ang paligid ay tila umikot at ang mga anino ay nagbago ng anyo. Sa harapan ko, lumitaw ang isang portal, isang daan, patungo sa lugar na tila puno ng liwanag at pag-asa. Alam kong ito ay ang daan patungo sa katuparan ng kanyang mithiin, ngunit hindi ko alam kung anong mangyayari kapag tinahak ko ito. Puno ng pag-alinlangan, ngunit may tapang na nag-uumapaw, hinakbang ko ang aking paa patungo sa portal. Sa likod ng liwanag, naroon ang kasagutan sa lahat ng misteryong bumabalot sa akin. Ngunit sa pagpasok ko, bigla akong nakarinig ng isang sigaw ng babala, mula sa hindi ko inaasahang nilalang. Hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran ko, ngunit alam kong ito ang simula ng isang mas malalim na paglalakbay. Isa na puno ng pag-asa, takot at pag-unawa sa mga lihim ng nakaraan. Ang kwento ay hindi pa tapos. Ang daan ay puno ng misteryo at ang bawat hakbang ay maaaring magbago ng lahat. Sa likod ng portal, nakatago ang isang bagay na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Isang twist na magbibigay linaw sa lahat ng aking hinahanap. Tuwing buwan ng itim, pinabalikan ako ng kaluluwa. Sa mga gabing puno ng bulong ng hangin at mga anino sa sulok ng silid, bumabalik sa akin ang alaala ng mga unang gabi kung kailan nagsimula ang lahat. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mga misteryosong mensahe at ang mga bituin sa langit ay nagkukubli sa kanilang mga lihim. Ako, isang simpleng dalaga, ay naging saksi sa mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Muli kong naririnig ang mga yabag sa likuran ko habang ako'y naglalakad sa madilim na kalye pauwi. Ang buwan ay nasa kasukdulan ng kanyang itim na anyo
At alam kong ito ang panahong bumabalik ang kaluluwa. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang koneksyon namin. Ngunit sa tuwing sasapit ang ganitong buwan, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Siya, isang espiritong naghahanap sa katuparan. Nagsimula ito nang lumipat kami sa lumang bahay na iyon. Noon ay hindi ko pa naiintindihan ang mga kwentong bumabalot sa lugar. Sinasabing isang trahedya ang naganap dito, kung saan isang dalaga ang nawala at hindi na natagpuan. Ang kanilang mga bulong ay nagsasabi ng mga detalye na hindi ko kayang maintindihan. Ngunit sa paglipas ng oras, unti-unti kong naramdaman ang kanyang paglapit. Sa bahay na iyon, may isang silid na palaging nakakandado. Sa tuwing maglalakas loob akong pumasok, pakiramdam ko ay may mga matang nakatitig sa akin. Mga matang puno ng puot at lungkot. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng isang awitin mula sa likod ng pader. Ang awiting iyon ay tila nagdadala ng pangakong hindi ko mawari. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi, pawis na pawis, habang ang awitin ay patuloy na bumubulong sa aking pandinig. Sa aking pag-iisa, pinili kong sundan ang awitin. Sa bawat hakbang ko papalapit sa silid, nararamdaman ko ang panginginig ng hangin. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at sa loob, bumungad sa aking harapan ang isang lumang salamin. Sa salamin, nasasalamin ang imahe ng isang dalaga. Isang dalagang hindi ko pa nakita, ngunit tila pamilyar. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at sa kanyang bibig ay may mga salitang hindi ko marinig. Sa aking pag-iisip, biglang lumitaw ang kanyang anyo sa likuran ko. Hindi ko maipaliwanag ang takot at awa na bumalot sa aking puso. Sa kanyang presensya, may mga pagsamo na hindi ko marinig ngunit nararamdaman ko. Alam kong may kailangan siyang iparating, ngunit hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Lumipas ang mga araw at sa tuwing sasapit ang buwan ng itim, lalo siyang nagiging malakas. Ang kanyang presensya ay nagiging mas madalas at ang awitin ay nagiging mas malinaw. Sa huli, napagtanto ko na hindi lamang ako ang nakikita niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang bagay na hindi ko mawari. Isang bagay na hindi ko pa nakikita. Isang gabi, sa aking pagbalik mula sa trabaho, muli kong narinig ang kanyang awitin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang nangyari. Ang awitin ay tila may kasamang mga bulong. Mga bulong na hindi ko pa naririnig. Sa paglapit ko sa pinto ng silid, bumukas ang pinto ng kusa. Sa loob, wala ang salamin, ngunit naroroon ang isang lumang libro. Isang libro na puno ng mga lihim. Habang binubuksan ko ang libro, nakita ko ang mga larawan ng dalaga, mga larawan ng kanyang masayang buhay bago ang trahedya. At sa likod ng mga larawan, may isang liham na tila isinulat para sa akin. Sa bawat linya, naramdaman ko ang kanyang pagnanasa na makalaya. Ngunit sa dulo ng liham, may nakasulat na mga salitang hindi ko inaasahan. Ang katuparan ay nasa iyong mga kamay. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, ngunit sa likod ng huling pahina ng libro, may isang susi. Isang susi na tila nagdadala ng pag-asa at takot. Sa paghawak ko nito, narinig ko ang kanyang bulong. Ang susi ay para sa pinto ng kalayaan. Sa aking pag-iisip, biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. Sa aking paglingon, bumungad ang isang anyo. Isang anyo ng isang nilalang na hindi ko pa nakikita. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. At alam kong siya ang nagkukubli sa likod ng trahedya. Siya ang nagdadala ng mga lihim na hindi pa natutuklasan. Sa pagharap ko sa kanya, alam kong ang susi ang magiging susi sa katuparan ng dalaga. Ngunit ang tanong ay, paano ko ito magagawa nang hindi nagigising ang mga lihim na bumabalot sa lugar? Sa paglapit niya, naramdaman ko ang panganib. Ngunit alam kong ito na ang oras para sa katuparan. At sa sandaling iyon,
Napagtanto ko na ang susi ay hindi para sa isang pinto. Ang susi ay para sa aking puso. Isang puso na magiging daan para sa kalayaan ng dalaga. Ngunit paano ko siya palalayain nang hindi nagigising ang mga lihim na bumabalot sa lugar? Sa huli, ang kanyang bulong ay nag-iwan ng isang tanong na wala pang kasagutan. Ikaw ba ang susi? Tuwing buwan ng Oktubre, palaging nasa hangin ang malamig na pagdampi ng takot na tila bumabalot sa aking pagkatao. Simula nang mangyari ang insidente sa lumang bahay ng aking lola, hindi na ako muling nakaramdam ng kapayapaan tuwing sumasapit ang buwan ng itim. Sa bawat pagpatak ng dilim, tila may mga mata na nakatingin sa akin, mga matang puno ng pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Buwan ng itim. Ito ang tawag ng mga matatanda sa panahon kung kailan ang mga kaluluwa ay malayang naglalakbay sa mundo ng mga buhay. Sabi nila, ito ang oras kung kailan ang mga espiritu ay maaring maghanap ng katuparan sa kanilang mga naiwang hangarin. Simula noong mamatay si Lola, nagsimula na akong makaramdam ng kakaibang presensya. Isang presensya na nagmumula sa isang espiritong palaging sinusundan ako. Ako si Lila, isang dalagang biktima ng mga pangyayari sa mundo ng mga espiritu. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng tao sa mundo, ako pa ang napiling sundan ng espiritong ito. Ngunit sa tuwing pumapasok ang Oktubre, palaging may kakaibang nararamdaman sa loob ko. Isang kaba na hindi ko maipaliwanag. Isang takot na hindi ko matakasan. Sa bahay ng aking lola, sa lumang silid na palaging amoy kahoy at lumang libro, doon ko unang naramdaman ang presensya ng espiritu. Noon ay naglilinis ako ng mga lumang gamit ni lola nang biglang bumukas ang bintana kahit wala namang hangin. Kasabay ng malamig na simoy, naramdaman ko ang pagdampi ng isang bagay sa aking balikat. Isang pagdampi na nagbigay ng kilabot sa aking buong katawan. Nagmadali akong lumabas ng silid at nagsimulang magdasal. Umaasang ang espiritu ay mawawala. Ngunit sa halip na mawala, mas lalo kong naramdaman ang presensya nito. Sa bawat gabi, sa bawat pagpatak ng oras, palaging nandyan ang espiritu, palaging nakabantay, palaging naghihintay. Ngunit sa kabila ng takot na dulot nito, may bahagi sa akin na nagtatanong, ano ang gusto nitong espiritu? Ano ang hangarin nito sa aking buhay? Sa tuwing buwan ng Oktubre, nagsisimula akong magkaroon ng mga panaginip na tila totoo. Mga panaginip na nagpapakita sa akin ng imahe ng isang babae na umiiyak sa gilid ng isang bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ngunit sa kabila nito ay may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, isang liwanag na tila puno ng pag-asa. Sa mga panaginip na ito, palaging naroon ang bintana ng silid ng aking lola. Palaging naroon ang amoy ng lumang kahoy at mga libro. Palaging naroon ang pagdampi ng malamig na hangin. At sa tuwing gigising ako, ang presensya ng espiritu ay mas nagiging malakas, mas nagiging makapangyarihan. Hindi ko na alam kung paano pa mabubuhay ng normal. Ang espiritu ay palaging nandyan, palaging nakabantay, palaging naghihintay. Kaya naman nagdesisyon akong bumalik sa lumang bahay ng aking lola upang harapin ang espiritu. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong malaman ang hangarin ng espiritu. Sa aking pagpasok sa lumang silid, muling bumukas ang bintana. Sa pagkakataong ito, hindi na ako umalis. Hinayaan kong bumalot sa akin ang malamig na hangin. Hinayaan kong maramdaman ang presensya ng espiritu. Sa aking pagharap sa bintana, nakita ko ang imahe ng babae sa aking panaginip. Siya ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kakaibang liwanag. Anak, sabi ng babae, ako ang iyong lola. Napaatras ako sa gulat. Ang espiritu ay ang aking lola.
Ang babaeng nasa aking mga panaginip ay ang kanyang kaluluwa. Ngayon ay unti-unti kong nauunawaan. Ang aking lola ay may naiwang hangarin. Isang bagay na hindi niya nagawa noong siya ay nabubuhay pa. Ngunit ano ito? Ano ang kanyang gustong iparating sa akin? Bago ko pa man magawang magtanong, ang imahe ng aking lola ay unti-unting naglaho. Ngunit ang kanyang presensya ay nanatili. Sa isang sulok ng silid, may lumitaw na lumang libro. Isang librong puno ng alikabok at amoy kahoy. Sa paglapit ko dito, nakita ko ang pamagat, ang lihim ng aking pamilya. Sa pagbukas ko ng libro, natutunan ko ang mga lihim ng aking pamilya, mga lihim na hindi ko inaasahan. Ang bawat pahina ay puno ng mga kwento ng pagtataksil, ng pagnanasa, ng mga hangarin na hindi natupad. At sa huling pahina, naroon ang sulat ni Lola, isang sulat na nagsasabing, "Ang aking hangarin ay hindi ko natupad. Ikaw, Lila, ang aking pag-asa. Hanapin mo ang katuparan ng aking hangarin." Ngunit bago pa man ako makapag-isip, naramdaman ko ang malamig na pagdampi sa aking balikat. Sa paglingon ko, naroon ang imahe ng aking lola. Ngunit ngayon ay may kasama siyang ibang espiritu. Isang espiritong puno ng galit. Isang espiritong naghihintay ng paghihiganti. Ano ang tunay na hangarin ng aking lola? Ano ang lihim na bumabalot sa aming pamilya? At sino ang espiritong nasa likod niya, puno ng galit at puot? Hindi ko alam ang kasagutan, ngunit alam kong nagsisimula pa lamang ang misteryong ito. Sa aking pagharap sa bintana, sa aking pagharap sa presensya ng espiritu, alam kong kailangan kong tuklasin ang katotohanan. Ngunit paano? Paano ko haharapin ang mga espiritong naghihintay ng katuparan, mga espiritong puno ng galit at pagnanasa? Tuwing buwan ng itim, palaging may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Isang malamig na hangin ang tila bumabalot sa akin. Kahit pa tag-init, ang kapayapaang dala ng katahimikan ng gabi ay nababalot ng mga bulong na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung saan nagmumula ang mga ito, ngunit alam kong may isang kaluluwang patuloy na sumusunod sa akin. Minsan ko nang nakita ang kaluluwang iyon. Isang malamlam na figura, nakatayo sa gilid ng aking kama. Noong bata pa ako, isang malamig na pagnanasa ang pumuno sa aking isip, na parang may nais siyang ipahiwatig. Ngunit sa bawat pagtatangka kong unawain ang kanyang mensahe, naglalaho siya at iiwan akong may higit na tanong kaysa sa sagot. Ngayon, sa pagpasok ng buwan ng itim, naramdaman ko ulit ang kanyang presensya. Ito ay mas malakas kaysa dati, mas matindi. Sa bawat hakbang ko, sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang kanyang mga mata na nakatunghay sa akin. Parang may gustong iparating, ngunit hindi niya mahanap ang tamang paraan. Sa paglipas ng mga araw, mas naging determinado akong malaman ang kanyang nais. Nagsimula akong magtanong sa mga matatanda sa aming bayan tungkol sa mga kwento ng nakaraan. Isa sa kanila, si Lola Maring, ay nagbahagi ng isang kwento tungkol sa isang dalagang nawala sa gabi ng buwan ng itim ilang dekada na ang nakalilipas. Siya ay isang dalagang puno ng pangarap. Kwento ni Lola Maring habang naglalagay ng tsaa sa kanyang tasa. Ngunit isang gabi, sa gabi ng buwan ng itim, siya ay nawala. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Ang kanyang mga magulang ay naghanap, nagtanong, ngunit parang naglaho siya na parang bula. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Parang may koneksyon kami ng dalaga. Sa kabila ng hindi ko siya kilala, parang may bahagi ng akin na kumikilala sa kanya. Nagpatuloy si Lola Maring. May mga bulong-bulungan na ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik, na patuloy na naglalakbay tuwing buwan ng itim, naghahanap ng katuparan. Sa mga salitang iyon, parang may kumislap na ilaw sa aking isipan.
Ang kaluluwang sumusunod sa akin ay maaaring ang dalagang iyon. Ang kanyang presensya ay naglalayo ng isang bagay na hindi niya mahanap ng mag-isa. Sa gabing iyon, sa aking silid, nagdesisyon akong kausapin siya. Isang simpleng tanong, ano ang iyong hinahanap? Ang aking binigkas habang nakaupo sa aking kama. Ang hangin ay tila huminto at ang katahimikan ay naging lalong madilim. Mula sa sulok ng aking mata, nakita ko siyang nagpakita. Ang kanyang figura ay malinaw na namumuo sa harapan ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Ngunit mas may kalinawan ngayon. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang kanyang titig ay puno ng kasaysayan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagbaha ng alaala sa aking isipan. Isang larawan ng isang batang dalaga, tumatakbo sa gitna ng kagubatan, hinahabol ng isang anino na hindi niya mawari. Isang pangyayari mula sa nakaraan na biglang pumasok sa akin, na parang nandoon ako sa mismong oras ng kanyang pagkawala. Isang sigaw ng takot ang bumalot sa paligid, at ang anino ay humigpit sa kanya. Ngunit sa halip na takot, ang naramdaman ko ay pag-unawa. Ang kaluluwang ito ay hindi lamang naghahanap ng katuparan, siya ay naghahanap ng katarungan. Habang bumabalik ang lahat ng alaala, may isang detalye na tumatak sa akin. Ang anino na humabol sa kanya, ay may pamilyar na mga mata. Mga matang nakita ko na dati sa aking sariling mga panaginip. Sa pagkakaalam na iyon, biglang nawala ang kaluluwa. Iniwan akong nanginginig sa aking kama. Ang mga mata ng anino ay ang mga mata ng lalaking kilala ko. Isang taong palaging nariyan sa tabi ko, ngunit hindi ko kailanman inisip na may madilim na lihim pala siyang tinatago. Ang twist na ito ay nag-iwan sa akin ng higit na takot at pag-aalala. Ano ang susunod kong gagawin? Hindi ko alam, ngunit alam kong hindi ko na maaaring baliwalain ang presensyang ito. Ang buwan ng itim ay magpapatuloy, at ang kaluluwa ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang katarungang kanyang hinahanap. Ang kanyang mensahe sa akin ay malinaw. Ang kanyang kwento ay hindi patapos, at ako ang susi sa kanyang kalayaan. Ngunit paano ko gagampanan ang papel na ito kung ang anino ay nasa tabi ko?